Ikalabing-isa ng Nobyembre 2020, araw ng Miyerkules, ganap ng alas 11 ng gabi dito po sa Pilipinas. Sumaati nawa ang kapayapaan saan man tayo sa sulok ng mundo. Welcome sa ating YouTube Sanep channel. Ako po ang inyong Tito Ray Grande, ang ibig sabihin ng Sanep, ang inyong spiritual unifier, neutralizer, equalizer, purifier. Okay, yan po ang misyon ng Sanep. Nasa episode 7 na po tayo. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Babawasan ko po ang aking mga side comments dahil napaka-importante po ng ating paksa, at isa pa po ay napakahirap po kasing mag-upload, no? Kaya para mabawasan, malimitahan ang oras natin. Episode 7, sisimulan na kaagad natin ang tungkol sa kaharian na itinatag ng Diyos sa langit at sa lupa. Bawat tao ay ginawang kaharian. Bago po yan. Okay, ipinangaral ni Jesus ang ebanghelyo ng kaharian. Ibig sabihin may sarili itong module, no? Tungkol sa kaharian. Matthew 4:23. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdamang nasa mga tao. Mateo 24:14. At ipangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian, utos ito sa buong sanlibutan, sa pagpapatuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Anong wakas ang darating? Malalim po ito, matalinghaga at mahiwaga. Ang darating na wakas, kapag ka ipinangaral na ang ebanghelyo, ay ang wakas ng mga salit-saling sabi, yung mga dating kapaniwalaan na wala sa Biblia, no? Yung mga ginagawa noon na hindi maintindihan, hindi maipaliwanag. So, yun ang wakas na darating sapagkat mababago na po ang lahat pagdating ng Panginoong Jesucristo. Okay. 7 kaharian ang itinatag at ang inihalal ng Diyos. Unang kaharian, ito po ang kaharian ng Diyos. Inuulit ko, unang kaharian na itinatag, Marcos 1:15. At sinasabi, naganap na ang panahon. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa ebanghelyo. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Gaano kalapit? Mateo 6:9-10. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambay nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. So, dito sa sinasabing Lord's Prayer, ay hinihiling natin, dumating nawa ang kaharian mo. Ang tanong, dumating nga ba? Okay. Lucas 10:9-11. At pagalingin ninyo ang mga may sakit na nangaroon at sabihin ninyo sa kanila, lumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pati ang alabok ng inyong bayan na kumakapit sa aming mga paa ay ipinagpag namin laban sa inyo. Gayon may inyong talastasin ito na lumapit na ang kaharian ng Diyos. So, nagkakaroon po ng katuparan ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Okay. At ito po, dumating na nga kaya
Lucas 17:20-21. At palibas ay tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita, ni sasabihin man nila naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Dumating nga po. So, yan po ang kaharian ng Diyos na nung hilingin natin sa ating panalangin na sana ay dumating nga. At ang kaharian ng Diyos ay nasa loob natin. Ngayon, magtatanong tayo, ano nga ba ang kaharian ng Diyos na nasa loob ng ating katawan? Ano ba yan? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at ang pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Yun po ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos. Hindi pagkain, hindi pag-inom, kundi katuwiran at kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Ang ikalawang kaharian, tapos na tayo sa unang kaharian. Ang ikalawang kaharian ay ang kaharian ng langit. Magkaiba po ang kaharian ng Diyos at ang kaharian ng langit. Okay? Ngayon, ito ang ikalawang kaharian. Daniel 2:44. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon, maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niya ay iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito, at yaoy lalagi magpakailanman. Merong ibang kaharian na lilipulin niya, pagpuputol-putulin. Okay. Daniel 4:37. Ngayoy akong si Nabucodonosor ay pumupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari ng langit, sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan at ang kanyang mga daan ay kahatulan, at yaong nagsisilakad sa kapalaluan ay kanyang mapabababa. So, hari siya ng langit. Okay? Ngayon, unang hari 22:19. At sinabi ni Mesias, kaya't iyong dinggin ang salita ng Panginoon. Aking nakita ang Panginoon na nakaupo sa kanyang luklukan sa langit, at ang buong hukbo ng langit ay nakatayo sa siping niya, sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. Okay? Apokalipsis 4:2. Pagdakay napasa espiritu ako, at narito may isang luklukang nalalagay sa langit, at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. Yun po ang kaharian sa langit. Mateo 3:2. Magsisinga kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Gaano kalapit? Okay? Katulad ng sinabi na basa natin, malapit na ang kaharian ng Diyos. Pagkatapos, biglang sinabi, ang kaharian ng Diyos ay nasa atin. So ngayon, gaano kalapit ang kaharian ng langit? Mateo 4:17. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Bakit malapit na? Nasaan ba? At gaano kalapit? Okay. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Aba? So, magiging pag-aari pala natin ang kaharian ng langit sapagkat kanila ang kaharian ng langit. No? Uulitin ko lang, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So,
pwede palang angkinin ang kaharian ng langit. Mateo 10:7, at samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo na magsasabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Ang ibig lang pong sabihin, malapit na po ninyong maunawaan. No? Dahil napakalalim nito. Okay. 2 Kronika 26. At kanyang sinabi, O Panginoon, na Diyos ng aming mga magulang, di ba ikaw ay Diyos sa langit? Di ba ikaw ay puno sa lahat ng kaharian ng mga bansa? At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at lakas na ano pat walang makaharap sa iyo. So, iyan po, no? Ang kaharian ng langit, malapit nang dumating. So, malalaman niyo mamaya, uunahan ko na ang kaharian ng langit ay nasa bawat tao rin. Ngayon, dumako tayo sa ikatlong kaharian. Ang kaharian ito ay tinawag na ang kahariang tanso. Okay, basahin natin. Daniel 2:36-38. Ito ang panaginip at aming sasaysayin ang kahulugan niyaon sa harap ng hari. Ikaw, o hari, ay hari ng mga hari, na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan, at ng kalakasan, at ng kalawalatian, at alinmang tinatahanan ng mga anak ng mga tao, ng mga hayop sa parang, at ng mga ibon sa himpapawid, ay ibinigay sa iyong kamay, at pinagpuno ka sa lahat. Ikaw ang ulo na ginto, at pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mababa sa iyo, at ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. So may lalabas po. Ang tinutukoy na hari ay ang Panginoon, no? Pero may lalabas na ikatlong kaharian na mas mababa sa kanya. So may ikatlong kaharian. So basahin po ninyo ang Daniel, no? Makikita nyo roon ang mga pahayag. Mahaba po kasi kaya isa lang po ang ginamit kong dalawang verse lang ang ginamit ko. Ngayon, papasok tayo sa ikaapat na kaharian. Ito po ang kaharian na parang bakal. Daniel 2:40. At ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal. Palibasay, ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng lahat ng bagay. At kung paanong dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya'y magkakaputol-putol at madidikdik. May mga nakasulat po akong verses pero haba kasi. Please po, basahin ninyong Daniel. Nandoon din po yung ikaapat na kaharian. Medyo dinilit ko muna itong ibang mga verses, no? Okay. Ngayon, dadako tayo sa ikalimang kaharian. Ano ba ang ikalimang kaharian? Ito po ang kaharian sa langit at sa lupa na ibinigay sa anak ng tao. Pag sinabing anak ng tao, ito po ang Panginoong Hesukristo. Daniel 7:13-14. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao, at siya'y naparoon sa matanda sa mga araw, at inilapit nila siya sa harap niya, at binigyan siya ng kapangyarihan at kalawalatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay mga lingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas, at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. Yun po ang kaharian na ibinigay sa anak ng tao.
sa ating Panginoong Jesucristo. Okay. Ikaw, o hari, ay hari ng mga hari, na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian at ng kalakasan at ng kalawalatian at alinmang tinatahanan ng mga anak ng mga tao, ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid ay ibinigay sa iyong kamay at pinagpupuno ka sa lahat. Ikaw ang ulo na ginto. Yan po ang kahariang ibinigay sa anak ng tao. Okay. Ngayon, ito, marami po ito. Kaya lang po, pasensya na. Basahin po ninyo ang Daniel pa rin. No? Okay. Ngayon, ito, sa Efeso 1, 9 hanggang 10, na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay na nangasa sang kalangitan at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sa kanya sinasabi ko. So, ganun kakapangyarihan ang anak ng tao. Okay. Zacarias 14:9. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. At sa araw na yaoy, magiging ang Panginoon ay isa. At ang kanyang pangalan ay isa. Okay. Lalaktaw na naman ako kasi mahaba-haba ito. Okay. Itinatag ang kaharian. No? Ito po yung kaharian pa rin na ibinigay sa anak ng tao. Itinatag ang kaharian ng pinakamataas sa mga hari sa lupa. 2 Samuel 12 hanggang 14. Pagka ang iyong mga araw ay naganap at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong tiyan at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian. Kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya ng pamalo ng mga tao at ng panghampas ng mga anak ng mga tao. Okay. Ngayon, aking gagawin siyang panganay ko, ang tinutukoy ang Panginoong Jesucristo, na pinakamataas sa mga hari sa lupa. Okay? Ngayon, at umihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit at nagsabi, ang kaharian sa sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailan-kailanman. Isang hari ay maghahari sa katuwiran. Iyon ang tinutukoy ang Panginoong Jesucristo. Ang mga hari sa lupa ay nagsipaghanda sa pagdating ng pinahiran ng langis. Darating ang hari, no? Na ipadadala ng Panginoon. Pero ang tanong dito, ang mga hari sa lupa, ilan ba ang mga hari sa lupa? Bakit mga hari? Sa Biblia po, ilan ang hari na nababasa ninyo doon? Pero ito, ang mga hari sa lupa ay nagsihanda sa pagdating ng pinahiran ng langis. Bakit ang mga bansa ay nangagugulo at ang mga bayan ay nangag-akala ng walang kabuluhang bagay? Ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda at ang mga pinuno ay nagsasanggunian laban sa Panginoon at laban sa pinahiran ng langis na nagsasabi, lagutin natin ang tali at ating iwaksi ang kanilang mga panali sa atin.
mapapansin po ninyo, ang paksa natin mga tungkol sa paghahari, tungkol sa itinatag ng mga paghahari o mga kaharian. Hindi pa ako maalis sa topic, no? Bawat verse ay mayroong word na hari. Ngayon ngay magpakapantas kayo o kayong mga hari, mga tuto kayo, kayong mga hukom sa lupa. Okay. Sino kayang mga hari ito, no? Ang ika-6 na kaharian, kahariang ipinamana sa kanyang kawan. Okay. Apokalipsis 21:7. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Okay? Ang magtagumpay, sinabi. Santiago 2:5. Dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. So, mayroong magmamana ng kaharian at iyon ay ang kawan ng Diyos. Sino ba itong mga kawan na ito? Okay. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanlibutan. So, merong mamanahin ang kawan. Ay pero sino ba itong mga kawan? No? Na magmamana ng kahariang nakahanda buhat ng itatagang sanlibutan. Huwag kayong mga takot munting kawan sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. So, ibibigay ang kaharian sa kawan. Okay, sino ang kawan ng Panginoon na pagbibigyan niya ng kaharian? Saan magmumula ito? At mayroon akong ibang mga tupa sa Juan 10:16. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Sino yung kawan na yon? Isaiah 40:11. Kanyang papastulin ang kanyang kawan, naggaya ng pastor, kanyang pipisanin ang mga kordero sa kanyang kamay, at dadalhin sila sa kanyang sinapupunan, at papatnubayan niya ang mga nagpapasuso. Okay. Ngayon, ang Panginoong Diyos na pumisan ng mga itinapon sa Israel ay nagsasabi, magpipisan pa ako ng iba sa kanya bukod sa kanyang sarili na nangapisan. So ang Diyos mag-iipon ng kawan niya. Siya yung magpipisan, ano? Sa Juan 11:52. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsipangalat. Yung kawan po, kung saan-saan manggagaling sa buong daigdig, no? Okay. Naiipunin ng Diyos, yun ang kawan, ano? Isaiah 11 hanggang 12. At mangyayari sa araw na yaon na ilalapag ng Panginoon uli ang kanyang kamay na ikalawa upang mabawi ang nalabi sa kanyang bayan na malalabi mula sa Assyria at mula sa Ehipto at mula sa Patros at mula sa Kus at mula sa Elam at mula sa Sinar at mula sa Amat at mula sa mga pulo ng dagat. So buong mundo po. At siya'y maglalagay ng pinakawatawat sa mga bansa at titipunin niya ang mga tapon ng Israel at pipisanin ang mga nangalat sa Juda mula sa 4 na sulok ng lupa. Ito na po yung kawan ng Diyos na siya mismo
ang magpipisan, siya ang magtitipon. Okay. Ezekiel 34:16. Aking hahanapin ang nawala at ibabalik ang iniligaw at tatalian ang nabalian at palalakasin ang mga may sakit. Ngunit aking lilipulin ang mataba at malakas. Aking papakanin sila sa katuwiran. Ezekiel 34:12. Kung paanong hinanap ng pastor ang kanyang kawan sa kaarawan na siya'y nasa gitna ng kanyang mga tupa na nangangalat, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa at ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa maulap at madilim na araw. Binanggit natin ang kawan sapagkat sa kawan po ay ipamamana ang kaharian. Ang kahariang nakahanda na buhat ng itatag ang sanlibutan. Okay. Ang mga banal ng kataas-taasan ay magsisitanggap ng kaharian. Okay? Ngunit ang mga banal ng kataas-taasan ay magsisitanggap ng kaharian at aariin ang kaharian magpakailanman sa makatuwid bagay, magpakailan-kailanman. Ngayon, sino po ang mga banal ng kataas-taasan na magsisitanggap ng kaharian? At kayo, nang nakaraang panahon ay nangahiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip sa inyong mga gawang masasama. Gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap sa mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harap niya. Ay sino itong mga banal na tatanggap ng kaharian? Okay. Unang Korinto 6:11. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Tayo po, hindi man natin hinihingi at hindi naman natin alam, tayo po'y binanal na. Inaring ganap na tayo, hinugasan na tayo, nilinis na tayo para makatanggap tayo ng kaharian. Huwag na kayong maghanap pa ng kung ano-ano. Tulad ng sinabi ko, hindi natin ito hiningi. Para lang tayo maging isa sa mga hari. Okay? Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kaya mga banal na kapatid, nakita nyo? Mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog, ay kanyang pinasasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal sa kaloobang yaon. Tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Hindi na po natin kailangan yung pabalik-balik sa mga fellowship, umattend ng kung ano-anong mga aral ng mga sekta. Tapos na po, naibigay na ng Diyos sa atin ang kabanalan. Magpakabuti na lang tayo. Yun lang ang hinihingi, sumampalataya tayo sa Panginoon. Hindi magagawa ng tao ang ginagawa ng Diyos. No? Wala na tayong kailangan pa. Naibigay na lahat ng Diyos sa atin. Binanal, nilinis, sinugasan. At ang kaharian ay ibinibigay na sa atin. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi
Sila'y magiging mga saserdote ng kataas-taasan at mga haharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Alam ba ninyo na kasama na natin ngayon ang Panginoon na naghahari sa buong sanlibutan? Yung mga haring tinutukoy, tayo po yun. Mamaya malalaman nyo. Daniel 7:27. At ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit mabibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian at ang lahat na kapangyarihan ay maglilingkod at tatalima sa kanya. Ngayon, manahin ninyo ang kahariang nakahanda para sa kawan sa inyo buhat ng itatag ang sanlibutan. Ipinamamana po ang kaharian na yan at namana na po natin. Okay. Ang mga banal ay kasamang maghahari sa loob ng 1,000 taon. Sino yung mga banal? Tayo rin po. Hindi ba? Binanal na kayo, nilinis na kayo, hinugasan na kayo, inaring ganap na kayo. Ano pang kailangan? Nandito na lahat sa atin, ibinigay ng lahat. Kaya wala na kayong kailangan kahit kanino pang tagapagturo. Lalong masasaktan ng Diyos sa atin. Okay. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Ano ba yung unang pagkabuhay na mag-uli? Namatay ang Panginoong Yesus para matubos tayo sa kasalanan. Siya ay nabuhay. Lumakip ka sa pagkabuhay ng Panginoong Yesus. Iyon ang unang pagkabuhay. Yung pagkalakip, sasabayan mo siya sa isip, sa unawa, na kunwari patay ka na rin at bubuhayin ka sa mamamagitan ng Espiritu. Ngayon, magiging kasama natin sa loob ng 1,000 taon. Ay kailan ba ang 1,000 taon? Nangyari na ba ito? Sapagkat 1,000 taon sa inyong paningin ay parang kahapon lamang ng makaraan at parang pagpupuyat sa gabi, ganyan lang kahaba ang 1,000 taon. No? Parang pagpupuyat lang sa gabi. Awit 94. Data po, huwag ninyong kalimutan mga minamahal ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Naganap na. So, wala tayong magagawa. Yun ang kahulugan ng 1,000 taon. At kasama na natin ang Panginoon na naghahari. Okay? Ngayon, 2 Timoteo 2:12. Kung tayo'y magtitiis, ay mangaghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo. Kasama na natin siyang naghahari. Apokalipsis, at hindi na magkakaroon pa ng gabi, at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagin sila ng Panginoong Diyos. At sila'y maghahari magpakailan-kailanman. Tayo po yung mga haring yon na kasama ng Panginoon. Tayo po yun. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob natin. Nabasa na natin ito. Hindi ba? Magtanong sila naririyan o naririto. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Kaya bawat isa sa atin ay hari. Sorry po. Ang ikapitong kaharian. Bawat tao ay inihalal na isang kaharian. Ito magugulat kayo. Pinipilit ko kanina pa tayo mga hari. Lucas 22:29. At kayo'y inihahalal kong isang kaharian. Bawat isa sa atin isang kingdom na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng Ama,
So, sino nagsalita? Ang Panginoong Yesus. Bawat isa sa atin ay kingdom, kaharian. Apokalipsis 1:6. At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Sumakanya nawa ang kalawalatian at ang paghahari magpakailanman. Siya nawa. Apokalipsis 5:10. At sila'y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos at sila'y nangaghari sa ibabaw ng lupa. Ito po kasi, kung malalaman nyo lang ang mga lihim, hindi ninyo ikahihiya na hari kayo. Ginawa na tayong hari. Mas mataas pa ang katungkulan natin. Sorry po, nakasulat lahat Mas mataas ang katungkulan natin sa mga nagtuturo, sa mga mangangaral. Sila, hindi pa nila alam na hari sila. Ito ngayon, ipinaalam ko sa inyo mga kapatid ko, bawat isa sa atin na umuunawa ngayon, hari. Apokalipsis 24. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumatanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nangagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kasama na natin ang Panginoon. 2 Timoteo 2:12. Kung kayo'y mga titiis, inulit lang natin, ay mga gahari naman tayong kasama niya. Okay? Magtiis lang tayo. So, tapos na nga yung pagtitiis natin, kaya kasama na natin na hari ang Panginoon. Apokalipsis 22:5. At hindi na magkakaroon pa ng gabi. Sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ang liwanag ng mga araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos at sila'y maghahari magpakailan-kailanman. Mapalad tayo. Daniel 7:18. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasan ay magsisitanggap ng kaharian at aariin ang kaharian magpakailan-kailanman sa makatuwid bagay magpakailan-kailanman. Ngayon, ay sino ba ang pinaghaharian ng Panginoon na kasama natin? Okay. Daniel 7:27. At ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit mabibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian at ang lahat ng kapangyarihan ay maglilingkod at tatalima sa kanya. Apokalipsis 19:15-16. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Siya ang hari. Hari din tayo, pero siya ang hari ng mga hari. Okay. Apokalipsis 17:14. Makikibaka ang mga ito laban sa kordero, at sila'y dadaigin ng kordero, sapagkat siya'y Panginoon ng Panginoon at hari ng mga hari, at ng mga kasama niya na mga tinawag
mga pili at mga tapat ay nanaig din. Unang Timoteo 6:15-16, ito na po yung uli, na sa kanyang kapanahunan ay ipahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinuman tao o makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. Mga kapatid ko, sinadya kong hindi bigyan ng paliwanag ang bawat sitas kasi po i-upload po ito. Hindi pa po ako qualified sa YouTube na mag-direct, no, na mag-live kasi po kulang pa ang aking mga subscribers. Maganda sana kung pwede nang mag-live. Kaya po tulungan niyo ako please. Mag-like kayo, mag-share at mag-subscribe. Mahalaga po ito. Bakit yung iba ang bilis nilang makapagkuha ng subscription? Gayong ito po, sa Panginoon na po ito. Ang pag-subscribe, pag-like at pag-share ninyo ay katumbas na po ng paglilingkod sa ating kapwa at sa Diyos. Wala pong magpapahayag sa inyo ng ganitong mga talinhaga at hiwaga, mga karunungan ng Diyos. Ito lang po. Ang Sanep channel lang po at yung aking mga live sa Facebook, no? Ang The Spiritual Neutralizer at Sanep. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid ko. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Tito Ray Grande, ang inyong Spiritual Unifier, Neutralizer, Equalizer, Purifier. Salamat po.